kakampihan sapagkat tila sunod-sunod na nga ang malaking good news para sa mga Duterte, lalong-lalo na kay dating Pangulong Duterte dahil matapos ang malawakang prayer rally saan mang panig ng mundo at ilang buwang paghihintay ay sa wakas dumating na ang magandang balita na pinakaaantay ng sambayanang Pilipino na siyang tila gigimbal umano sa gobyernong Agba, partikular na sa mga taong nasa likod ng di umano'y sapilitang pag-aresto at pagdala sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands dahil sa wakas ay makakalaya na nga di umano ang dating Pangulong Duterte mula sa kamay ng dayuhang hukuman. Gaano nga ba ito katotoo? Ating alamin matapos nga ang malawakang prayer rally saan mang panig ng mundo para sa ating Pangulong Duterte ay sa wakas tila nagbunga na nga ang paghihintay ng taong bayan, partikular na ang mga solid DDS supporters dahil narito na nga ang malaking good news para sa dating Pangulong Duterte at ang buong pagpapaliwanag ng isang magaling at solid DDS supporter na si Coach Oli na siyang tila sumampal ng katotohanan at patuloy na nambabatiko sa mga Duterte, lalong-lalo na ang gobyernong Agba at sa mga loyalistang tila bulagbari sa katotohanan. Narito, panoorin natin ang buong video. Kumpirmado, PRRD, lalaya na. Naku, may nadinig ako. May nadinig ako patungkol dito. Aimee, napaamin si Bongbong ang nagpakidnap kay PRRD. At itak ang ipapagamit sa pulis. O yan po ang magiging topic natin. Dediretso na po tayo agad-agad. Hindi ko na pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, ito paglaya ni PRRD, pag-usapan natin at yung ating mga naririnig. Sino tong di ba ito si Congressman Chua? Congressman Chua, ikaw ba yan? Para, kulang na ba ang ayuda at sumasideline ka? Naging anchor si Kong Chua. O sige, diretso tayo. Gusto ng lumaya. Hiniling na ng kampo ni FPRRD sa ICC ang interim release ng dating Pangulo at may bansa na raw sa Europa na willing kumupkup sa kanya. Okay, joke lang nga, baka mapikon to naka-Amerikana necktie pa naman. Mas pogi naman ito kay Chua. Okay, sige, Si diretso. Sara naman, may mission daw para kay Senador Aimee Marcos. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. 3 buwan na ang lumipas mula nang ilipad si former President Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. 3 buwan na rin ang sigaw ng kanyang pamilya at mga taga-suporta. Ang kapatid ni PBBM na si Senador Aimee Marcos, damay na rin sa misyong ibinibigay sa kanya ni VP Sara. Sabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Ang galing din ni VP Sara dito. Ang sabi niya, ikaw ang magbabalik kay Tatay Digong sa Pilipinas. Dahil yung kapatid mo ang nagpadala sa The Hague. Sa madaling salita, yung kapatid niya, according sa mga lawyers ni Tatay Digong, ay kidnap. So, kung susundan natin yung sinasabi ni VP Sara, yung kapatid mo na si BBM ang nagpakidnap kay Tatay Digong. Kasi, extra rendition ang tawag nila dyan. Okay? Legal terms. Pero sa ating mga hindi naman abogado, ang pagkakaintindi natin dyan, kidnap. Ganun lang kasimple yun eh. So, gamitin natin yung word na kidnap dahil yan naman ang ginamit ng abogado niya. Okay? Para sa ating hindi mga abogado. Ito ay mistulang, ang ganda ng pagkadiskarte ni Sara dito. Kasi to si Aimee, sama pa rin ng sama. At yan ang sinasabi ni BP Sara. So, impliedly, kahit indirectly, inaamin ni Aimee na oo, kapatid ko nga ang nagpakidnap, si BBM nga ang nagpakidnap kay Tatay Digong. Ang galing ng strategy na yon. Kaya lang ito naman, yung mga Aimenatics naman, tuwang-tuwa, palakpakan sila. Ohoy, kasama, di ba? Papansin nyo yung mga Aimee na, kita nyo, kasama ni BP Sara, si Aimee, kayo mga banateros, hindi talaga kayo mga Duterte, hindi talaga kayo DDS. Ganyan, minura kami dati, di ba? Hindi namin sinunod si BP Sara dahil ayaw namin kay Bongbong. Minumura kami dati. Napatunayan namin kami tama at silang nabudol. Marami na rin jumoy sa amin. Ngayon wala na sila mabudol. Wala. Iba yung panahon ni Marcos. Nakabudol sila. Pero ito talagang original na budol, hindi si Aimee Ay, hindi si BP Sara, si Aimee. Kaya wala na nakikinig. Pero meron pa rin mga Aimenatics, especially may mga trolls, pag tingnan nyo dyan, walang mga mukha. Yung iba naman, na talagang nabudol. Kaya tuwan-tuwa sila na binabanggit-banggit siya parati ni BP Sara.
Dudugtungan pa natin, marami pa silang kinatutuwa. Yung mga genius dyan, na Iminatics, ay tuwang-tuwa. Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Ibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Hindi na mababalik. Kung ang inaasahan mo, Aimee, ang magbabalik sa tatay mo sa Davao, ay BP Sara, kung ang inaasahan mo, ang magbabalik sa tatay mo sa Davao ay si Aimee, hindi niya na ibabalik yun. Bakit? Gusto niya hostage siya eh. Gusto niya anino mo siya. Gusto niya sama ng sama. So sabi mo, hindi mo siya bibitawan hanggat bumalik sa Davao ang tatay mo, na ibalik niya. Hindi niya ibabalik yan para lagi mo siyang kasama. But let's be honest. Aimee will not win apart from you. Wala ang suporta ng Duterte dyan. Not even your father. Kaya nga kung sasabihan nyo kami na hindi kami DDS Barateros dahil hindi kami naniniwala kay BP Sara, dahil ayaw namin kay Aimee, ibig mong sabihin si Tatay Digong hindi DDS? Si Baste hindi DDS?